Kabarangay. Magandang araw po sa atin lahat, mga kababayan, 'no. Dito na naman tayo sa another episode ng ating, vlogs. Badong Aratlis po. Pag-uusapan natin ngayon, eto po, nagsalita na po finally si Pangulong Duterte dito po sa Pulburon. Marami po nagulat, dito po sa destabilization plot against sa Pangulong Marcos at tsaka dito po sa ICC. Pagtakbo niya sa 2025, 'no. Hindi pa natin buo napanood pero, binasa na po natin yung ano, kasi nagmamadali po tayo, lilipat po tayo ngayon ng hotel sa mas mura-mura ng hotel. Medyo may kamahalan po dito. Tama na yung pag-enjoy sa masarap na hotel, do'n na lang po tayo sa mura-mura ng konti. Okay, magandang araw sa atin lahat. Nagulantang na naman po at, durog na naman po sila kay Pangulong Duterte. Minsan pa pinakita na naman po ni Pangulong Duterte na una po siya lagi sa yung akala po ng lahat na, basang-basa na nila yung galawan ng mga Duterte, pati po ng mga Duterte supporters. Basang-basa na nila yung atake sa mga Duterte. Bigla po silang ginulantang ng, mga presko nito. Tapos, ayan po, pati po yung mga Duterte supporters, kasama na po yung mga Duterte vloggers, naliwanagan po sa mga issue, 'no? Kasi po, iba talaga yung mga Duterte, lagi po naglilinaw. Yan po ang kagandahan po sa sinusuportahan namin, malinaw po ang mga pagkilos. Pero hindi mo mauunahan, 'no? Hindi mo mauunahan, sa anong tawag do'n, sa diskarte, 'no? Wala po nakakaalam, eh. Wala po nakakaalam na tatablahin niya yung issue ng pulburon, et cetera, et cetera. Para malinaw po ang lahat, 'no? Gulantang po, akala po nila ay, madali pong banatan. Alam naman po natin na, sa isang vlog po natin, parang diversionary tactics lang yang mga pinagsasabi po ng, pulburon. May desktop pa, may mga pirma-pirmahan, 'no? Linawin lang po natin, 'no? Eto po ang malinaw, 'di po ba? Ang malinaw po, before po mailabas yang pulburon, meron na pong movement, 'no? Meron na pong pirmahan yung PMA. Dahil po ang reaction po nila wala po sa pulburon, 'no? Lilinaw ko lang po, yang pulburon issue kasi sinasabi na po ngayon ni Duterte, ni Pangulong Duterte, ito po, wala yan, yang video, there's no such thing. Kasi kung nandyan pa yan, matagal na lumabas yan, wala yan. Okay, so yan po yung mga ano yun, sinabi buong buo. Actually, marami po nagtatanong sa amin, Badong, bakit wala kang sinasabi sa pulburon? Ano nang sasabihin ko, wala naman ako napapanood, 'di ba? Hindi po namin dinideny. Never po naming sinabi na meron kaming napanood na pulburon video. Kasi kabisado na namin si Maharlika, eh. Anyways, eto po ang mga banat ng mga Marcos, supporters. Usaping pulburon, paano 'yan? Sino ang paniniwalaan ngayon? Maharlika o si FPRRD, 'no? Meron ba? Sige, papanoorin ko po. Buti sinabi niyo si Mike Abe. Matagal ko nang hindi nababanatan si Mike Abe. Bayaan niyo po sa susunod, yung mamayang gabi, kung ano man yung sinasabi niya. Tuloy lang natin. Usapin pulburon, paano yan? Sino ang paniniwalaan ngayon? Maharlika o si FPRRD? Natawa ko rito sa tanong ng mga ah, BBM supporters. Pagka tuloy-tuloy pa rin ang banat nyo kay BBM sa usaping pulburon, hoy, fake DDS and certified 100, dilawan kayo. Dahil nagsatilta na si dating Pangulo ng Bansa, si FPRRD. Meron pa po rito isa. Basahin ko lang muna, no, bago natin ipaliwanag yung mga issues natin. Okay. Eto po. Mga ulalong DDS shit, narinig nyo na po unyo, ha? Ano na?
Okay, ililinaw ko lang po sa inyo 'no. Never po kaming nag-claim na kami ako partikular, ewan ko sa iba, sarili ko lang po kaya kong sagutin. Never po ako nag-claim na ako'y Maharlika supporter, 'di ba? Hindi ko po kine-claim 'yan, magbasa po kayo ng, makinig po kayo ng lahat ng video ko, hanapin niyo po. Kaya tawa ako ng tawa rito sa tanong niya, sino raw paniniwalaan namin? Gusto niyo marinig? Every time 'no, kung between Maharlika and, Pangulong Duterte, lagi po kaming sa mga Duterte. Never po ako nag-claim na ako ay Maharlika supporter, 'no. May video po ako 2 days ago. Ang sabi ko nga, parang, distraction pa nga ang nangyayari diyan sa pulburon, eh, 'di po ba? Ang linaw po, umattend po kami ng rally, parami ng parami po yung uma-attend ng rally, 'no, in support of Duterte. Wala po kayong narinig, wala po kayong narinig, ni isa na nagsalita na pulburon issue o wala po rin po kayong narinig na, yung Sara Lid ano, Sara Lidnaw, 'no? Oh, ang point ko po mga kapatid, wag niyo po kaming tuturuan kaming mga Duterte supporter kung sino po yung paniniwalaan namin, 'no? Ah, hangga't ako, hangga't ako po ay Duterte supporter, Duterte po yung aming susuportahan. Hindi po kung sino pa man. Kung may issue po sila, ganito po 'yan. Bakit po lately hindi ko po binabanatan si Marlica? Eh, 'di ba, ang paniniwala ko, politics is addition eh. Ganun po 'yan. Kung ano man ang inyong paniniwala at kayo ay sumusuporta sa mga Duterte, binabanatan ko rin yung mga ESCO niyan, eh. Pero sabi ko nga, bati-bati tayo dahil pare-pareho tayong sumusuporta kay Sara Duterte sa 2028. Pare-pareho tayong susuporta sa mga Duterte sa 2025. Yun po ang pagkakapareho natin, hindi po dahil sa kung saan pa man. Di po ba? Dapat po malinaw po sa aming mga Duterte supporter yan na hindi po kami supporter ng iba. Kahit po, akala nyo malilito kami pag nagbiyak yung unit team, hindi po kami nalito. Kasi may nag-iisip po eh. Pinagtatanggol mo si Marcos, sasabihin mo Duterte ka. Paano pag naghiwalay yan? O, nakita nyo na po sa actual. Kami po ay Duterte, ang kulto ni Digong ay mananatili po sa mga Duterte. Wala po kaming kalituhan. Hindi po kami nalilito kahit kailan. Pati po yung pagrarally po namin, wala po kaming nirally tungkol sa pulburon, wala po kaming nirally tungkol sa mga destabilization na umupo na si Sara Duterte. Wala pong ganun. Sabi ko nga rito lagi sa vlog ko, bakit mo sisirain yung Pilipinas? No? Samantalang alam natin na mananalo si Sara Duterte. Naiinip tayo. Naiinip tayo. Hindi ko po, kayo naman, no? Ang sinasabi ko rito, sinasagot ko tong tangang BBM supporter. Ito ang tanong niya, eh. Paano yan? Sino ang paniniwalaan nyo ngayon? Si Maharlika o si PRRD? Wala pong paksyon si Maharlika sa mga Duterte. Okay? Meron pong naniniwala kay Pangulong Duterte at naniniwala din kay Maharlika. Hindi ko po pinoproblema yan. Dahil politics is addition. Basta naniniwala po kay Pangulong Duterte, kay Sara Duterte na susunod na presidente, wala po akong problema sa inyo. Pero yung iba pa na paniniwala ninyo, hindi ko paniniwalaan basta-basta yan. O ngayon, sasabihin nyo, nalilito yung mga Duterte supporter. Kailan kami nalito? Hindi po kami nalilito. No? Pati po yung pagsuporta namin kay Marcos nung nakaraang eleksyon, yan po dahil nakipag-unit team. Unit team tayo. Hindi po dahil sa, anong tawag doon? Hindi po dahil sa kay Marcos o kung ano pa man. Ibig sabihin ng unit team, dalawa. Hindi po nalusaw yung Duterte supporter.
Na nagkakaliwanagan po tayo. Sila nalilito kasi hindi nila ma-distinguish na lahat ng kalaban ni Marcos, akala nila iisa lang yung iniisip. Ako nga, sa totoo lang, sinabi ko na nga yan 2 days ago. Nakabuti pa nga sa kanila yung pulburon-pulburon na yan dahil, di ba? Teka muna, asan yung pulburon? Yun na lang nga sinasagot nila asan yung pulburon? Samantalang ang dami-daming legitimate issue. Sabi ko nga, okay lang naman yung magsalita kayo pero wag nating kalimutan yung mga legitimate issue laban dito sa pamahalaan na to. No, yung 'di ba? Inulit-ulit ko 'yan yung sinabi ni PRRD tungkol sa pondo. No, yung naghanap tayo ng resibo. Tapos yung sinisira nila si Sara Duterte sa confidential fund. Maglabas kayo. Yun po yun. Malinaw po yun. No? Okay. Ikalawang punto. Ito pong sa destabilization. Para po malinaw. Kasi ginagamit nila yan Lagi, tawag na sa mga Duterte vloggers, destab vloggers. Di ba? Ayan po ang sinabi ni Pangulong Duterte. Sino namang gagong pulis o military ang makikipag-meeting sa akin to disturb? He said, bakit ko hindi ginawa yan when I was at the height of my naging presidente na ako? For what purpose? To place somebody else in place of Marcos? I'm comfortable with Marcos. Why should I replace him? And who am I to replace him at this time of my life? Tignan nyo is either they are bullshitting around or plain insecurity. Mga insecure lang po yung nagsasabi na dinidestabilize ni Pangulong Duterte ang gobyerno. Isa po, nakaugat kasi yan. Gusto ko kasi nilang palabasin na sabik na sabik makaupo si Sara Duterte. 'Di ba lagi po natin sinasagot yan? Kalokohan niyang sabik sa kapangyarihan si Sara Duterte. Dahil lahat ng advantage para maging presidente si Sara Duterte nung last election, 2022 election, na kay Sara Duterte. Lahat ng advantage. Ano po yung mga advantage niya? Number 1 siya. So, yan ang mga panlito. Hindi mo malilito mga tao rito. Mga wais mga tao rito. Okay. Una, siya po ang number 1 sa lahat ng presidential survey bago siya nag-file ng pagiging mayor. Ikalawa, no? Siya rin po ay anak ng presidente. Baka nakakalimutan natin lahat ng resources. Ang daling kumuha ng presidente tapos number 1 pa siya. Pucha, ano pa ang hanapin ni Sara Duterte? Kung gusto niya talagang maupo. Kaya nga po, pinasasama po nila si Sara Duterte dyan Tapos distab na yan. Samantalang malinaw po na wala naman pong nananawagan na let Sara lead. Sabi ko nga, anong let Sara lead? Nagrally kami't lahat. Ang ganda na sana ng chance yun, di ba? Nagrally ka, wala naman pong umaangal na may audio. Baka ikaw lang. Nagrally po kami lahat. Wala po akong narinig doon na nagsabi na ngayon na, palayasin. Hindi po Di ba? Yun ang pinakamagandang chance. Tsaka kainitan yun. Lahat. Sana tatakbo. Kainitan po yun nung silakbo ng mga damdamin ng mga matindog. Wala po nanawagan doon. Kaya yan, haka-haka lang po nila yan. Okay, ikatlo po. Yung pinalalabas po nila na ICC. No, sabi nga po ni Pangulong Duterte, alam niya walang kinalaman si Pangulong Marcos diyan. Pero alam niya po yan na meron talagang nagtutulak diyan sa ICC. Hindi naman po nililihim nila Trillanes yan, nila Laila de Lima, at saka ng iba pa na gustong makulong si Pangulong Duterte. Pero wala po yan. No? Kayo lang naman ang nagsabi, gigil na gigil. Gigil na kayo
Kayo lang yung nagsabi direkta na gustong-gusto ni ah, ay takot na takot si Tatay Digong sa ICC. Hindi nga pinapansin ni Tatay Digong yang ICC na yan. Alam niya po yan na marami po nangyayari sa mundo para pagtuunan tayo ng pansin. Just in case na pagtuunan tayo ng pansin, paano niyo ipapahuli si Tatay Digong sa Davao? Sinong manghuhuli kay Tatay Digong sa Davao? Pag nakipagtulungan po yung gobyerno, kaya po may karapatan yung gobyerno, kaya po nahuhuli kung sakali. Alimbawa po si Putin, matagal na pong may warrant of arrest. Oh, sino po manghuhuli kay Putin sa Russia? Ganyan lang din po mangyayari kay Pangulong Duterte. Sino pong pulis at militar ang manghuhuli kay Pangulong Duterte samantalang hindi tayo miyembro ng ICC? Yan po ay paglabag, no? Paglabag po yan sa tungkulin nila. Okay? Okay, kaya po ito, masyado po sila, ayan na takot. Kayo lang yung asang-asa. Mukhang tanga, magmumukhang tanga po ang ICC pag pumasok po sila dito sa Pilipinas. Bakit po sila magmumukhang tanga? Ngayon po ang atrocities, no? Ngayon po ang atrocities, hindi naman po kusa yan. Nagdeklara na po si Pangulong Duterte, hindi nyo ako papayag na lilitisin ako dyan ng ibang bansa na ako'y pupunta riyan. At wala rin pong papayag na forces sa Pilipinas unless na manlulusob sila rito ng ibang puwersa galing po sa iba. Yung US, hindi rin po member niyan. O sino po magtatangka rito na pumasok? US, China, hindi po member ng ICC. Ang Pilipinas, hindi po tayo member ng ICC. Kung hindi tayo member ng ICC, hindi po pwedeng hulihin ng pulis natin at ng militar natin si PRRD. So para po mahuli si PRRD, kinakailangan pumunta muna si PRRD sa mga member countries ng ICC. Kaya yan, wala po yan, hindi po iniinda ng matalinong tao yan. Matalino po si Pangulong Duterte. At siya po ay hindi naman mahilig na maglamierda sa labas. Si Pangulong Duterte masaya po sa Davao. At sa Davao po, naku, napakahirap niyo po. Sino pong pulis ng Davao ang huhuli? O kung pulis kayo ng taga-ibang lugar, magtatangka kayo, pupunta kayo sa Davao para hulihin si Pangulong Duterte. Tandaan nyo, ang mayor ng Davao ay si anak niya. Sinong pulis Davao ang magtatangka na hulihin si Duterte? O yung mga kalapit na lugar. Sino pong mga pulis dyan nang papasok sa Davao para hulihin si Pangulong Duterte? Kaya yung mga pinag-aano nyo, kalokohan yan. Pwede ba mag-issue ng warrant of arrest? Pwede. Nag-issue nga sila ng warrant of arrest kay ano eh. Kaya anong pangalan nito? Kay Putin. O hindi pa rin nila mahuli. Okay. So sa madaling salita, boss, mga boss, ito pong ICC, ano lang nila yan, yung wishlist lang nila. Parte po yan ng paninira nila sa mga Duterte, no? Na mga kriminal, na kaya may ICC, natatakot. Pustahan po tayo. Katotohanan po, tatakbo lang, yan po ang issue nila dahil tatakbo sila sa Senate sa 2025. Pusahan po tayo yung maingay ngayon sa ICC, pag natalo na naman yan, tatahimik na naman yan. Maririnig uli natin yan sa susunod na eleksyon. Di ba? O yan po, sino po yan? Si Trillanes. Naririnig natin yan tuwing mag-eleksyon. Okay. Sagutin po natin tong mga iba pa. Duterte, beer clear.
Para naglalaway na sa pwesto si Inday, di na kayang maghintay. Wala po na nanawagan. Ito po. Duterte versus Clear. Yan, yung sinabi po natin, no. Ayan, pero ito po ang reaksyon ng mga BBM supporters. Pag nakuha niya na gusto niya kay PBBM, galit-galit na naman. Parang ano lang yan, pag umutang ka, pag uutang, bait. Pag singil, gagalit. Alam niyo po, kayo lang naman nagsasabi, no? Real talk po tayo, no? Actually, ang binabanatan, actually, ang binabanatan po ni Pangulong Duterte, pakinggan niyo po yung tape sa gikan ng masa, yung huli niya. Yung huling gikan niya sa masa, no? Ang binabanatan niya po ng puro doon, hindi po si Pangulong Marcos. Ang binabanatan niya po ron si Martin Romualdez. Dahil si Martin Romualdez po, kung hanggang ngayon, ito problema yung mga BBM supporter eh. Pinansasalag nyo kay Martin si BBM. Kaya si BBM ang lumalabas na po siya. Kaya talagang kaya natatawag na weak eh. Yung Pangulo nyo, bakit? Bakit hindi tatawagin weak? Si Martin na binabanatan, imbis na, alam nyo, si Martin lang naman at ang House of Representatives ang naging problema ng mga Duterte at saka ng mga Marcos. Diba? Wala siyang kakayahan na rendahan yung kanyang pinsan. Yun po yun. Doon po nagsimula ang lahat. Hindi po yung kung ano-ano. Wala siyang kakayahan na rendahan si Martin. Kaya siya mukhang weak. Dahil si Martin ang naghahari-harian sa Pilipinas. Kung ano ang gusto ni Martin, yun ang nasusunod. Sa totoo lang. Yan naman ang issue talaga eh. Yan ang issue ni Duterte. Nagtataka nga ako bakit napunta yung issue sa issue pa niya, yung sinuspindi yung SMNI. Tanong nyo kung sino nagpasuspindi sa SMNI. Tanong ninyo kung saan ang galing yan. House of Representatives pa rin. Tanong nyo kung sino nagtanggal ng sino nagpasama kay Sara Duterte through confidential fund. House of Representatives pa rin. Ngayon, yung nagpa-plot dahil wala nga pong pagkapag-apagasang manalo eh. Hindi nila nare-realize eh. Akala nila sira-siraan nila si Sara Duterte. Babagsak ang popularidad. Dilawan nga utak eh. Di ba? Dilawan yung utak ni Martin. Ngayon, nadadamay si PBBM at damay na damay talaga, no? Dahil damay na damay talaga dahil wala siyang magawa kay Martin eh. Isa lang rerendahan niya yung pinsan niya eh. Tapos lalabas na. Ang ginawa nila, 'di ba? Pinasama Duterte. Nagbabayad kami ng utang, yung Duterte utang lang ng utang. Utot niyo, lahat nagbayad ng utang. It's too late na, 'di ba? Marami na nagalit, marami nang hindi natutuwa kay BBM. Marami po supporter ni BBM dati. Marami na nagbaliktaran. Yung ginawa nila sa SMNI, saan ba nagsimula sa tingin nyo? Sa House of Representatives. Hindi po siya playing innocent. Kaya po siya nadamay kasi ngayon, yung sinasabi nila na sinabi ni Pangulong Duterte weak president, panay lumang video na yan eh. Ngayon po tayo nakakahalata kahit hindi po magsalita si Pangulong Duterte na weak president siya, no? Ngayon po tayo nakakahalata. Halata naman natin, no? Hindi nyo pa, pati nga yung si Ben Barubal po siya. Ngayon, masasabi na natin talaga na weak president. Hindi niya kaya rendahan yung pinsan niya eh. Pero yung mga destabilization, bakit namin gugustuhin kami kung si Sara Duterte?
Bakit namin, kung kami ay supporter ni Sara Duterte, alam naming mananalo siya. Alam naming mananalo siya sa 2020. Sino kalaban niya? Si Tulfo? Wala naman, si Lenny na naman. Si Tulfo ang makakalaban niya. Simple lang. Siya ay Committee on Energy. Akala ko ngayon lang po naganap sa Panay. Naganap na po pala yan sa Panay. Nag-imbestiga na sila. Anong rekomendasyon nila? Ano nangyari? Pinakikinggan ko yung banat nila sa brownout sa Panay ni Rizal Ontiveros. Ang binabanata nila, China eh. Anong connection ng China dyan sa lintik na brownout na yun? Lutasin nyo yung, sa tingin nyo yung mga taga-Panay, sabihin nyo, China kasi may problema nito. China kasi China. Kalokohan yan. Ang gusto ng mga taga-Panay, hindi na maulit yung kanilang ano. Hindi na maulit. Yan po, isa po yan sa pag-uusapan ni PRRD tsaka ni Pangulong Marcos na wag nang pakialaman niya SMNI. Pero mo, NTC? Ano katwiran na NTC? Bakit suspended kagad ang SMNI? Rekomendasyon ng correct, House of Representatives. Lahat ng mga kaguluhan na to, mula po dyan sa House of Representatives na yan. Yan lang po. Diyan lang po nagkaroon ng bitak talaga yung unit team na yan. Kita nyo ba, naghatid pa ba si si VP Sara Duterte? Mabuti na nga rin po yan, no? Mabuti na rin po na nagsalita si Pangulong Duterte na wala siyang kinalaman dyan sa distab na yan ng mga ilang mga disgruntled general o police. Wala po siyang kinalaman para hindi nyo na ibintang na distab. Actually, naging sandata nyo pa yung pulburon eh. Di ba sabi ko nga nung nakaraang kong video, bago pa magsalita si Tatay Digong, hindi nga sinasadya eh. Nakahinga-hinga pa kayo ng dahil antindi na ng PM Mayor eh. Legit po yun. May mga perma yung PM Mayor. Nananawagan sila na wag niyong pakialaman yung karapatan ng tao na magpahayag. Kaya iyan yung problema eh. Di ba? Ngayon, pati yung ICC nyo, baliwala na lang yan. Wala naman kayong bilang. Ito po mag-real talk tayo Si Maharlika, disgruntled. Loyalista po yan. Disgruntled. Fake news ako. Ako pa fake news. Ito, LA. Magbigay ka lang ng isang pinake news ko. Titigil na ako sa pagbablog. Isa lang. Huwag yung tina-challenge ko pa eh. Pagbalik mo. Okay. Okay, punta na po tayo rito sa balikan po natin yung pinupunto ko. Maharlika, disgruntled loyalista. Si General Macanas. Ang sabi ni General Macanas, disgruntled loyalista din siya, di ba? Loyalista siya, sinasabi niya. Sino pa mga loyalista na Yan si Ben Barubal. Loyalista yan. Ang tanong ko sa inyo, sinong Duterte supporter ang bumaliktad na sa mga Duterte? Sinasabi lang nila si Badong bumaliktad. Hindi po ako bumabaliktad. Sino? Magbigay kayo ng isang pangalan na bumaliktad. Kahit po iba sinuportahan ng kahit sino, hindi si Sara Duterte. Hindi po nila masabi na hindi nila sinuportahan si Sara Duterte. Di ba? Hindi nila maamin. Wala po. Ay, si TP. Ay, iba naman niya. Ibang karakter. Duterte supporter ba yun? Hindi ko alam eh. Alam ko, loyalist yan. Si Jam Magno. Yan. Tama nga naman. Meron nga pala. Pasensya na po kayo. Dalawa pala. Si TP tsaka. Hindi po mga yan. Nagulat nga ako. Hindi po mga bumaliktad yan. Hindi po mga DDS yan mga yan.